Hi everyone! Good afternoon. I'm back. This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, Bet to Crown nga ba ang ating pambato dito sa Miss World? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makasolid na makamamasab dyan na laging tumututok dito araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang Miss World tayo ngayon. So eto nga syempre, kanina naka-live ako, may nagtatanong sa akin. Sabing ganun, Mama Sam, tingin mo ba mananalo tayo ng Miss World? Okay. So, ang ganda ng question. Pero kasi, ang sagot ko dyan ay, syempre, hindi natin alam. Pero kung tatanungin mo sa akin, may chance ba tayong manalo ng Miss World? Ang sagot ko dyan, oo naman. Di ba? So, may chance. Malaki yung chance kasi malaki yung nakikita kong porsyento para sa ating bansa na makuha ang second crown dahil ang ating pambato ay, ayun nga, umaarangkada. So, sa ngayon, ginaganap nga ang head-to-head challenge. So, hindi pa natin alam kasi hindi ko pa siya napapanood. Ang ating pambato ay sasalang para sa challenge na to and then tignan natin kung ano yung magiging resulta. But for now, ang nakikita ko sa isa sa mga talagang matindi, para sa corona, ay syempre, isa na dito pinag-uusapan si Miss Vietnam. Sa totoo lang, syempre dahil sila ang host country, hindi mo maaalis sa mga tao na isipin na si Vietnam ang mananalo ng Miss World ngayong taon na to. Possible yes, possible no. But depende. But sa pinapakita naman ni Vietnam, hindi ko nakikita na very tough talaga yung laban niya. But isa siya sa mga pwede kong masabi na pwedeng makuha niya ang Miss World Asia. Bakit hindi? Kasi maganda at maganda din naman talaga yung eksena niya. Plus, host country pa siya. At hindi rin imposible na sa kanilang mapunta ang corona kasi bakit naman sa China nananalo ang Miss China ng 2 beses pa, di ba? So, hindi maalis yun. So, isa siya sa mga crown alert. And then, of course, gusto ko din yung beauty ni Malaysia. Si Malaysia, in fairness kay Malaysia, maganda ang ipinapakita niya sa execution dito sa Miss World. Hindi ko lang alam kung si Malaysia ay nakapasok sa top model. But, for sure, yes. Nakapasok siya sa top model. Paano naman kasi sa tangkad neto at kakaiba din yung ganda niya, no? So, medyo parang kung pipili sila ng, prototype beauty ng Miss World na kung ipapattern yung beauty ni Oppo galing sa Asia, I think si Malaysia ang isa sa mga pwede talagang sumunod sa ganda, ni Oppo, di ba? So, isa siya sa mga nakikita kong malakas din yung laban. And then, bukod kay Asia at bukod kay Malaysia, andyan din si Brazil. Si Brazil, grabe, yung top model, medyo nakakatakot din si Brazil. At maganda din ang ipinapakita ni Brazil na laro dito sa Miss World. At why not? Coconut, di ba? So, feeling ko, isa siya sa mga malakas. Si Brazil. At hindi imposible na makoronahan din ng Miss World. And then, syempre si Czech Republic, hindi pa rin tayo mawawala kay Czech Republic. Yung mga mata natin, tututok pa rin kay Czech Republic kasi si Czech Republic ay isa sa mga, alam mo yon, ganda-gandahang kandidata. At isa siya sa mga pwede nating masabing palaban. Pero pwede din namang wala. Kaya napanood ko yung Q&A niya sa head-to-head challenge. Medyo parang yung kwento niya, maganda yung content pero hindi ko alam na parang kasi
'di ba, cancer nung nakaraang taon, tapos ngayon cancer pa din. So, hindi ko alam kung mai-impress niya ang hurado. But malalaman natin sa result. Aha. And then, of course, si Chile. Uy, in fairness kay Chile, no? Maganda din si Chile. At iba din ang ipinapakita nitong galing. So, medyo pagdating kay Chile ay, alam mo yon, isa din siya sa parang masasabi mo, pwede ding pagpilian. And, ewan ko kung sasanayan kayo kay Hungary. Si Hungary, iba din ang eksena ni Hungary. Pero kay Hungary, mas gusto ko si Belgium. Oo, si Belgium talaga parang, oh my gosh, nakakatakot yung beauty niya. Kung prototype beauty din naman ng pagiging Miss World, parang nasa kanya yon. Na alam mo yon na parang, ay, grabe. Pero hindi ko kasi alam kung gaano ba kagaling umiksena tong si Belgium. Hindi ko alam kung paano ba siya magsalita. Pero yun nakita ko sa top model. Sabi ko, wow, ang ganda-ganda ni Belgium. 'Di ba? So, si Belgium, isa din sa mga pwede mo talagang sabihin, oh my gosh, kung ganda ang pag-uusapan at pipiliin, isa siya sa mga maganda. At isa siya sa mga pwede mo sabihin na pwede talagang maging Miss World. Pero, depende pa din. So, ngayon si Puerto Rico ay pasok na sa banga. So, si Puerto Rico ang isa din sa mga napansin natin na grabe ang beauty. Sandali lang tinitingnan ko kung si Belgium ba ay nakapasok sa top model. Siya yung number 1. Paano naman kasi siya yung maganda? So, yun, sa Europe, in fairness kay Belgium, medyo nakakatakot talaga yung laro ni Belgium. And then, ayun. So, si Puerto Rico, tahimik na siya. Si Puerto Rico ba nakapasok sa Americas nung ano? So, tingnan natin kung nandito ang Puerto Rico. United States, Brazil. Saan ba siya? Caribbean, di ba? Wala. Siya sa top model. Siguro dahil tinanggal na kasi na number 1 na dun sa ibang ano, parang give chance na to another. So, yon. And then Puerto Rico, yes, isa din siya sa mga pwede mo ding masabi, oy, in fairness, yung opening show pa lang nila, kita mo na yung ganda ni Puerto Rico, di ba? And then, I think Belgium ang isa sa mga nakakatakot. And then, punta naman tayo dito, syempre, kay Philippines. Yes, kay Asia Rose Simpson, na inaabangan ng lahat, na sinasabing ganon, Mama Sam, ano ba? Sa ngayon, maganda yung ipinapakita niyang laro. Pero minsan natatakot kasi ako dyan sa maganda yung pinapakitang laro eh. I hope na sana si Philippines ay maging consistent siya hanggang sa dulo ng competition. Yung sana tuloy-tuloy lang. Yung smooth lang ba hanggang sa dulo. Kasi parang feeling ko, ayun yung kailangan niyang gawin. Kasi kung kukumpara mo kay Krishnan Gravides last year, parang mas tahimik yung kay Krishna, no? Mas tahimik yung laban ni Oppo. Pero nagulat ka na lang kasi sila yung naging malakas. But dito, ang hirap kasi i-predict kasi marami ding malalakas. Andiyan dyan si Malaysia, andiyan dyan si Vietnam, si India, di ba? Ang lalakas nila, Cambodia, sila yung mga nag-e-excel. So ngayon, ikaw bilang inaabangan mo ngayon kung ano yung magiging eksena niya. But may tiwala ako kay Asia Rose na ginagalingan niya ang laban niya dito sa Miss World. From the beginning, yung consistent niya hanggang ngayon ay very consistent siya sa pinapakita niya. And then, execution, talagang lumalaban. Ayun talaga yung masasabi mo eh. Kaya, nalalakasan ako sa kanya. Pero, hindi ko pa ma-sure na tayo ang mananalo hanggat hindi ko pa siya nakikita nagna-number 1 siguro sa iba pang aspeto. But for sure ko sa inyo, isa siya sa malakas sa Asia. At in fairness naman sa bata, talagang ibinibigay niya yun lahat. Beauty with the Purpose, ang drama ng ating pambato. At natutuwa ako kasi yung kanyang advocacy since na bata pa siya. At yun yung maganda. At natutuwa ako na
meron tayong pambato na katulad ni Asia na mapagkakatiwalaan mo na manalo, magwagi dito sa Miss World. And looking forward ako kung ano pa yung magiging eksena at ganap niya. So, laban, di ba? So, tiwala ang kailangan natin ibigay kay Asia. Sa ngayon, yung laro niya, ando doon pa siya sa in process, unti-unti. Ang maganda kay Asia, pinag-iigihan niya hanggang sa marating niya yung dulo. Hindi siya yung sasabihin mo na nag-start na, ay, siya na yung winner. Ando doon siya sa know when to pick, di ba? Ando doon siya sa tuloy-tuloy hanggang sa marating niya yung dulo. And then, sabi ko nga sa inyo, pag si Asia nakarating sa top 4, no, or sa last part, top 3, mananalo to ng Miss World. Kasi may binubuga, kasi merong galing, kasi marunong maglaro. Kaya yun yung nakikita ko sa kanya. And looking forward ako sa mga susunod pa niyang eksena dito sa Miss World. So siguro ang kailangan natin gawin ay pagkatiwalaan at hayaan mo siya na mailaban niya yung bansa natin ng bonggang-bongga. Instead na i-bash natin, siguro ang importante ay hawakan natin yung tiwala. Kumapit tayo sa kanya sa laban, di ba? So yon, at mananalo yan, di ba? So yon. So tiwala ang kailangan natin gawin. Pero ayun nga, sa mga nabanggit ko, isa sa kanila ang pwedeng makoronahan ng Miss World. So, umaasa ako kay Philippines maibibigay ang corona na inaasam natin para sa laban niya dito sa Miss World ngayong taon na to. So, tiwala talaga. So, alamin natin kung ano yung magiging resulta ng head-to-head challenge niya, and then tignan natin kung papalo nga ba, at ayun, magtiwala lang tayo sa ipinapakita niyang proseso. More than doon sa mag-isip ka ng mag-isip kung ano ba ang mangyayari. So, siguro, trust the process, trust Asia, at higit sa lahat, trust to God. Diba? So, yan. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat po sa inyong lahat sa love and support na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated. Syempre, sa aking mga chika, sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Love, love, love. O, diba? So, yan. Thank you. Laban lang, Pilipinas. Kaya natin to.